Natanggap na po ako! Makakalipad na po ako patungong Canada! Sabik na kwento ni Amara sa kanyang ina isang umaga pagka-uwi galing sa agency na napili niyang lapitan. Nasa akin na rin po yung pasaporte ko! Kanina ko lang din po nakuha kaya tuloy-tuloy na po talaga yung paglipad ko. Matutustusan ko na yung pag-aaral ni Lara. Mauunti-unti na rin po natin yung loan na nagamit natin dun sa pagpapalibing kay tatay. At saka itong bahay. Pangako ayusin natin to. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay, Nay. Kapag nakapag-ipon na ako, patatayuan kita ng laundry shop dito nang hindi nyo na kailangang maglabada ng mano-mano. Konting tiis lamang po, Nay. Matutupad rin po natin yung mga pangarap natin. Masayang pangako niya habang hawak ang palad ng inang natutuwa rin kagaya niya. Maraming salamat anak ha. Basta't kapag nandoon ka na palagi ka ring tatawag sa amin. Palagi kang mag-iingat kapag naroroon ka na. Kapag may problema tumawag ka kagad. Huwag mong papagurin ang gustong sarili mo. Huwag mo na kaming alalahanin kapag naroroon ka na. Dahil si inay naman ang bahala sa lahat. Bagaman malambing mabigat at nalulungkot naman ang kalooban ni Ginang Marta. Kung ang Ginang lamang kasing masusunod ayaw sana nitong paalisin ang panganay na anak. Ngunit dahil buo na ang desisyon ng dalaga niya wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang suportahan ang nais nito para sa kanilang pamilya. Basta anak, mag-iingat ka roon ha? Paalala pa nitong muling ikinangiti naman ni Amara. Opo, inay. Siya nga po pala. Nasaan si Lara? Nilibot niya ng tingin sa kabuuan ng kanilang bahay ngunit hindi niya makita ang kapatid. Ay naku, wala rito. Meron daw gagawing group activity Nga pala anak, kumain ka na ba? Tanong nitong kaagad niyang inilingan. Naku, tamang-tama dahil meron akong hinanda para sa'yo. Alika dito sa kusina at kumain na tayo. Hinanda ko yung paborito mong sinigang na baboy Ngiting inakay nitong panganay na anak sa hapag at doon ay inasikaso dahil bukas wala na siyang panganay na pagsisilbihan at aalagaan. Nga pala anak, nasabi mo na ba kay Bernard na natanggap ng aplikasyon mo sa Canada? Usisa ni Marta sa anak habang kumakain sila ng pananghalian. Hindi pa po inay pero mamaya sasabihin ko kapag nakapag-out na po siya sa trabaho. Tugon niyang tinangutanguan ng kanyang ina. Mamaya nga pala anak tulong tayo sa pag-aayos sa mga gamit na dadalhin mo bukas ha. Gusto ko kasi anak na sulitin ang oras natin habang nandirito ka pa. Hiling nitong nagpangiti kay Amara. Aba oo naman po nay. Sagot niya. Malawak ng ngiti naman ang gumuhit sa labi ng kanyang ina. Saglit lamang na natigil ang pag-uusap nila nang mag-text ang nobyo ni Amara. Otomatiko siyang napangiti nang mabasang ipinadalang mensahe ng nobyo. Wagas ang ngiti natin anak ka. Ano bang dahilan yan? Nanunuksong tanong nito nang ibulsa na ng anak ang cellphone nito. Inaaya po ko ni Bernard ng date, Nay. Kinikilig niyang kwento. Uy, anong sagot mo? Atat at kinikilig pa ring tanong nito. Syempre pumayag po ko. Mahal ko yun Sagot niya. Uy, sus ang anak ko. Kinikilig pa rin sa nobyo niya. Hala sige, basta't ang bataan huwag mo munang isusuko. Hanggat hindi pa inihaharap sa altar ha? Bilin at paalala nito. Inay, hindi niyo po kailangang ipaalala sa akin yan palagi dahil hindi ko po gagawin yun. Kung kayo po naniniwala sa basbas ng Diyos, bago pagsaluhan ng sagradong bagay na yun mas lalo na po ako. Pagbibigay niya ng kasiguraduhan sa inang paulit-ulit sa kanyang nagpapaalala ng tungkol sa pagbibigay ng sarili sa mapapangasawa. Gusto ko lang naman ng klarifikasyon anak. Nangingiting sabi nito. Anong oras daw bang date ninyo? Usisa pa nito. Hindi ko po alam na basta ang sabi ni Bernard pupunta na lang daw po siya rito dahil gusto niya raw na ipagpaalam niya ako sa inyo. Maagap niyang sagot. Tumango naman ang kanyang ina. Natapos na silang mananghalian kaya't hinuhugasan na ni Amara ang mga nagamit nila. Matapos niyang maghugas, ay sakto namang dumating na ang kapatid niyang si Lara. Meron itong mga sinerox na papel na dala-dala. Nakauwi ka na pala ate. Kamusta yung pagpunta mo sa agency? May balita na po ba? Usisa nito nang maupo sa kawayan nilang bangko.
Accepted ng ate mo bunso. Makakapagtrabaho na ako sa ibang bansa. Sa hotel ako na-assign kaya medyo malaki-laki kumpara sa mga bahay-bahay na nangangailangan ng housekeeper. Sagot niya nang tumabi sa kapatid. O ikaw, kamusta? Hindi naman ba halimaw yung mga profesor nyo? Tanong niya rito. Halimaw ate pero syempre, tsinatsagaan na lang para syempre magkaroon ng isang mahusay na maestrang pamilya sa ison. Ako ang siyang tutupad sa naudlot mong pangarap ate. Pangako ko sa inyo ni nanay na magiging madam ako. Not now, but soon. Kumpiyansa nitong sagot. Aasahan niya ni ate Ngiti niyang sabi. Promise ate. Itinaas pa nitong isang kamay na animoy nanunumpa. Nagtawanan at nag-apiran naman sila sa huli. Nak! Narito na si Bernard! Tawag atensyon ni Martha sa anak na panganay nang mapagbuksan ng binatang merong bitbit na punpun ng rosas. Pasok ka iho! Paanyaya nito. Ay, salamat po tita. Ngiting saad nito tsaka nagmano sa ina ng nobya. Sabay namang napatay yung dalawang babaeng nasa salas nang marinig ang pagtawag ng kanilang ina. Love, ang aga naman yata ng out mo. Salubong ni Amara sa nobyo. Humalik siya sa pisngi nito at ganun din naman ang ginawa nito sa kanya. Bulaklak nga pala para sa'yo, love. Happy 18th monthsary. Bati nito. 1 taon at kalahati na rin ang relasyon nila ng nobyo. At sa 1 taong yun ay mas lalo niyang minamahal si Amara. Ay, ang sweet naman ng boyfriend ko. Salamat, love. Happy 18th monthsary sa atin. Pasensya ka na, love, at wala akong nabiling regalo sa'yo ngayon, ha? Zero balance na kasi ako. Ibinulong niya na lang dito ang huling sinabi kaya't napatawa ng mahina ang lalaki. Hindi ko naman kailangan ng mga regalo na yan, love. Kasi ikaw at ang presensya mo lang, okay na ako. Sagot nito sa mahina ring tono. Magbubulungan na lang ba kayo riyan, mga anak? Singit ni Martha sa magkasintahang panay ang bulungan. Sorry po tita. Napapakamot sa ulong hinging paumanhin ni Bernard. Siya nga po pala tita, pwede ko po bang ipagpaalam itong maganda niyo pong panganay? Mamamasya lang po kami. Promise tita, ibabalik ko rin pong prinsesa niyo ng buo at walang kagalos-galos. Magalang nitong pagpapaalam sa ginang. O siya sige at gumayak na at nang makauwi kayo ng maaga. Pagpayag nitong nagpangiti ng malawak sa magkasintahan. Pasalubong ko, bes ha? Singit ni Lara. O sige, anong pasalubong bang gusto mo? Maagap naman na tanong ni Bernard. Malapit kasi sila Lara at Bernard dahil magkaibigan sila noong high school at magpahanggang ngayon naman. Unang nagkakilala sila Bernard at Lara. Nakilala lamang ng binata si Amara noong inimbitahan nito ni Lara sa kanilang bahay dahil sa isang okasyon na nangyari noon. Hanggang sa tumagali, nagka-developan sila Amara at Bernard na humantong na nga sa pagiging magkasintahan nila. Nagpaplano na rin silang magpakasal ngunit uunahin na muna nilang lahat ng bayarin at ilang responsibilidad. Higit sa lahat ay kapag meron na silang sariling ipon. Kahit na ano bes, basta galing sa'yo. Mabilis at nakangiting sagot ni Lara. O sige po, alis na po kami tita. Paalam muli ni Bernard. O siya sige, basta mag-iingat lang ha? Bili nitong muli na maagap naman nilang tinanguan. Inihatid pa nga ng ginang ang dalawa sa labas. Pagkuway pumasok na dahil meron pa itong labahin sa likod ng kanilang bahay. Si Lara naman, nakatanaw sa labas ang kanilang bintana. Nakatuon lamang ang mga mata nito sa ate at sa best friend nito. San mo gustong pumunta, love? Tanong ni Bernard nang yumakap sa kanyang nobya. Motor pa lamang ang gamit nila dahil yun pa lamang sa ngayon ang kayang ipundar na sasakyan ng binata. Parang gusto ko sa tabing dagat. Pwede dun tayo pumunta? Gusto ko kasi sa tahimik na lugar at syempre, presko. Kaya sa tabing dagat ko gustong i-celebrate ang 18th anniversary natin. Yun kung okay lang naman sa'yo. Pero kung ayaw mo naman okay lang din. Sagot niya. Sige, sa tabing dagat tayo. Pagsang-ayon ni Bernard na nagpangiti sa dalaga. Ini-start na nitong motor pagkuway minaneho na yun. Dumaan lang muna sila sa isang store para bumili ng maiinom
At syempre, nang mangangata nila habang ini-enjoy ang tahimik at magandang view ng karagatan. Mga kalahating oras din nang marating nila ang pinakamalapit na dagat sa kanilang lugar. Naghanap lamang sila ng maaari nilang pwestuhan. At nang makakita ng malilim na parte inilatag na nila roon ang binili nilang kumot sa ukay-ukay. Inilabas na rin nilang bottled water at ilang kutkutin matapos yun ay naupo na sila at magkahawak kamay na pinagmasdan ng tahimik na dagat. Love? Malambing na saan ni Amara nang sumandal siya sa balikat ng nobyo. Malambing rin naman itong tugon. Natanggap na ako sa trabaho. Bukas na rin yung flight ko patungong Canada. Masisimulan ko na yung matagal ko ng pangarap para sa pamilya ko. At syempre para sa atin. Hindi ka naman magtatampo, hindi ba? Umayos siya ng upo upang makita ang reaksyon ng nobyo. Hindi, kahit na kailan. Diba, ako ang number 1 supporter mo? Maghihintay ako, love. Mag-iipon rin ako dahil gusto kong maging engrande ang kasal natin. Basta, kapag naroon ka na, palagi ka lang mag-update. Kapag may libre kang oras tumawag ka, please. Huwag kang titingin sa ibang lalaki ron. Gusto ko, sa akin ka lang magagwapuhan. Mahabang bili nitong nagpangiting muli sa dalaga. Ikaw at ikaw lang. Walang kahit na ano sa mundong to ang hihigit at makakapantay sa'yo. I promise my love and loyalty to you. Dahil ikaw lamang ang lalaking gusto kong makasama habang ako'y nabubuhay. I love you so much, my love. Puno ng pagmamahal niyang pangako. I love you too, love. Thank you for always choosing and for always loving me. Pangakong ikaw lang. Mula sa pusong sambit nito. Sa bawat pagbigkas nila ng pangako at pagmamahal nila sa isa't isa, ay sumasabay naman ang hangin na sumasamyo sa kanilang mga balat. Nagpalitan sila ng ngiti. Pawang tumitibok ng malakas ang kanilang mga puso. Marahang hinaplos ni Bernard ang pisngi ng nobya. Napalunok siya nang bumaba ang mga mata niya sa mamula-mula at hugis puso nitong mga labi. Dahan-dahan siyang yumuko upang tawirin ang distansya ng kanilang mga labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal ang halik na ngayon ay kanila nang pinagsasaluhan. Bumaba ang mga palad ni Bernard sa braso ng nobya. Punong-puno ng pananabik ang bawat haplos nito, kaya't otomatikong kumalas at dumistansya si Amara. Bernard, hindi pa ako handa sa kung ano man ang nais mo. Gusto ko kasing isuko ang sarili ko sa'yo kapag nabasbasan na tayo sa simbahan. Darating rin naman tayo dyan pero hindi pa sa ngayon. Mahal kita pero hindi pa ako ready. Huwag sanang sasama ang loob mo. Pagpapaunawa niya rito. Tipid na ngiti naman ang gumuhit sa labi ni Bernard. Naiintindihan ko, love. Pasensya ka na. Nadala lang. Paliwanag dito. Okay lang. Kainin na lang natin siguro tong ice cream na binili natin. Aniya nang mawala ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. O sige. Tipid pa rin ang ngiti nito sa labi. Umaasa kasi talaga si Bernard na makukuha na ang noon pang inaasam-asam sa babaeng pinakamamahal. Ngunit kahit na ganun ay nakahanda pa rin naman siyang maghintay. Hindi na muna ako papasok bukas nang maihatid kita sa airport. Gusto ko kasing mayakap ka bago ka sumakay sa eroplano. Saad ni Bernard nang maubos na lang isang cup ng ice cream. Hindi ka kaya pagagalitan ng manager nyo? Nag-aalalang tanong niya. Hindi naman siguro, half day lang naman Maagap nitong sagot. Ikaw ang bahala. Pagsang-ayon niya na lamang dahil gusto niya rin namang mayakap ng mahigpit ang nobyo bago pa man siya sumakay sa eroplano. Nang lumilim na'y nagtampisaw sila sa tabing dagat. Wala silang dalang damit kaya't tampisaw lamang ang tanging nilang nagagawa. Nang magsawa ay parang mga bata naman silang naghabulan. Minabuti na lamang nilang huminto nang maramdaman na nila ang pagod. Nag-enjoy ako ng sobra sa date natin ngayon, love. Salamat sa time ha. I love you. Tumingkayad siya upang mahagkan ang pisngi ng nobyo. Nasa harapan na sila ng kanilang bahay. Minabuti na lang nilang umuwi dahil sa biglaang pagkulimlim. Hindi naman sila maaaring magtagal pa ron lalo't motor lamang ang dala nilang sasakyan. Hindi nila susuungin ng ulan dahil pareho silang madaling tamaan ng trangkaso. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako. Pupunta ako dito bukas ng maaga para maihatid kita sa airport. Mamimiss kita kapag nandun ka na.
Uuwi na rin ako, love, habang hindi pa bumabagsak ang ulan. Bye na, love. I love you too. Humalik na rin to sa kanyang pisngi. O sige, mag-iingat ka ha. Kumaway na siya sa nobyo. Hinintay niya na lamang itong makaalis bago siya pumasok sa kanilang bahay. Ate, yung request ko kay Bernard, nasa na? Tanong ni Lara pagpasok ng ate niya sa kwartong pinaghahatian nila. Naroon sa kusina, bunso. Kunin mo na lang. Sagot niya at saka siya kumuha ng damit pamalit. Maliligo siya pagkatapos ay ayusin niya na mga gamit na dadalhin. Patakbo namang nagtungo sa kusina si Lara. Wow naman, bes! Talagang hindi mo nakakalimutan kung anong paborito ko ha. Masaya niyang sabi at saka kinuha ang Rocky Road na ice cream. Nakauwi na ba yung ate mo, Lara? Tanong ni Martha sa anak pagpasok ng kusina. Tapos na ito sa mga labahing ipinalabada lamang sa kanya. Ibinigay na rin sa kanyang kabayaran kaya't bumili na siya ng ulam. Opo, Nay, nasa kwarto po namin si ate. Naliligo yata ewan ko lang po kung tapos na. Ano nga pala yung dala mo, Nay? Usisa niya nang makita ang supot na hawak ng ina habang pinapapakang ice cream na binili ng best friend niya. Lechong manok, paborito niyo ng ate mo, kaya't ito nang binili ko kahit na medyo mahal. Sagot ni Martha sa tanong ng bunsong anak. Ipinatong nito ang supot ng biniling ulam sa lamesa, tsaka kumuha ng tubig na maiinom. Ikaw nang magsaing anak ha dahil tutulungan ko ang ate mo sa pagsasaayos ng mga gamit na dadalhin niya. Tawagin mo na lang kami ng ate mo kapag nakapaghain ka na anak. Saad pa niya. O sige po, Nay. Sagot ni Lara. Inubos lang niya ang kinakain bago gawin ang ipinag-uutos sa kanya ng kanyang ina. Saktong katatapos lamang ni Amara sa pagligo nang pumasok sa silid nila ang kanyang ina. Nariyan na po pala kayo, Nay. Nagmano siya sa magulang nang lumapit sa kanya. Aayusin na natin ang mga gamit na dadalhin mo, anak. Anito. Kinuha na nito ang maleta na ibinigay pa sa kanya ng isa sa mga nagpalabada sa kanya. Malaki-laki ang maleta kaya't paniguradong kakasya roon ang mga gamit na dadalhin ni Amara. Nakangiti siyang tumango. Yumakap lang siya saglit sa mahal na magulang bago nila simulan ang pag-aayos ng mga gamit na dadalhin niya. Madilim na rin nang matapos nila ang pagsisilid ng mga gamit sa maleta. Tinawag na rin sila ng kanilang bunso. Ay wow, may palit siyang manok ah. Mukhang may pakimkim na naman sa inyo si Mrs. Gonzales na ya. Ani Amara nang maupo. Nakangiti namang tumango ang ginang kaya't napatango-tango ang magkapatid. Galante kasing talaga si Mrs. Gonzales. Hindi pa roon naglabada ang ginang nang walang dinadalang masarap na ulam dahil palaging dinodoble ang bayad. Magsikain na tayo habang mainit pa itong kanin. Anang ginang. Magkakatabi silang tatlo sa hapag at masayang sinimula ng hapunan. Matapos nilang kumain ay si Lara nang nagpresentang maghuhugas ng kanilang pinagkainan habang si Amara naman nagpaalam ng magpapahinga. Dahil alas 8 ng umaga ang oras ng flight niya. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Amara. Naghanda na siya ng kanilang agahan. Sinadya niyang agahan dahil gusto niyang maipaghanda ng almusal ang pamilya bago siya umalis. Pagkatapos niyang magluto ay naligo na siya at isinuot ang hinandang gamit kagabi. Saktong alas 5 nang magising sila Martha at Lara. Inaya na kagad ni Amara ang ina at kapatid na magsipagkain na sila. Ginawa niya pa ng kape ang ina't kapatid. Nang matapos sila ay naghanda na sa pagayak ang dalaga dahil nag-text na sa kanyang nobyo na parating na ito. Mag-iingat ka ron anak ha, mamimiss ka ni nanay. Naluluha pa ang ginang habang nagpapaalam sa panganay niyang anak. Tatawag ka sa amin palagi ate ha, kapag may oras ka. Mamimiss din kita ate. Wala na akong mahihiraman ng damit at hihingian ng tulong kapag meron akong hindi naiintindihan sa klase. Ngayon pa lang ate, nalulungkot at namimiss na kita. Ano pa kaya kapag naroroon ka na? Saan naman ni Lara na gaya ng kanilang ina naluluha na rin. Ano ba naman kayo? Meron namang cellphone. Magkikita-kita pa rin naman tayo. Nga lang through video call. Huwag na kayong miyak. Isipin na lang ninyo na para sa kinabukasan natin kaya ako lalayo. Maiksing panahon lang naman ng 2 taon. So, paano nay, bunso? Aalis na ako Ikaw nang bahala kay nanay, bunso. Tulungan mo si nanay kapag wala kang pasok ha. Mag-iingat kayo rito.
Mamimiss ko rin kayo. Mahigpit siyang yumakap sa ina't kapatid habang si Bernard ay malungkot na napapangiti dahil kung anong nararamdaman ng pamilya ng nobya ay ganoon din ang nararamdaman niya. Alas 7 na, love. Singit ni Bernard dahil hindi matapos-tapos ang paalaman na ng mag-iina. Oh, sige na. Bye. Aalis na po ako. Sa muli ay mahigpit siyang yumakap sa nag-iisa na lamang nilang magulang. Mahal ko kayo, Nay. Bulong niya at nang kumalas ay pinatakan niya ng halik ang noon nito. Matamis siyang ngumiti nang pawiin niya ang luhang pumatak sa magulang. Buong akala ni Amara ay tapos na ang pagpapaalam niya. Ngunit hindi pa pala dahil sumulpot ang matalik niyang kaibigang si Lovely. Nagmadali talaga ito para maabutan lang siya. Sa wakas, naabutan kita. Humahangos na sambit ni Lovely. Natawa naman ng mahina si Amara. Nakapagpaalam naman na sa kanyang kaibigan through chat, kaya't hindi niya inaasahang susulpot pa ito. Pasalubong ko pagbalik mo, friend ah. Gusto ko yung malaking tubleron. Dagdag pa nito. Noted. Grabe, talagang pupunta ka pa rito sa amin ah. Grabe yung effort, kahit 10 tubleron na matatanggap mo sa pag-uwi ko. Sambit niya pagkuway sinipat niya ang oras. Kailangan ko nang umalis ha, paalam sa inyo. Anya at isinuot na ang helmet na inabot sa kanya ni Bernard. Tara na love at baka maiwan na ako ng eroplano. Aya niya rito. Tumango naman si Bernard at tuluyan na silang nagpaalam. Alas 7:30 nang marating nilang naiya. Mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan nang marating nilang gate ng airport. Mamimiss kita ng sobra, love. Saan ni Bernard? Mamimiss din kita. Hinalikan niya ang nobyo kaya't napangiti ito. I love you. Pinatakan niya rin ng halik ang noo at ang pisngi nito. Kaya't tuluyang nawala ang lungkot na kanina'y kitang-kita sa mga mata nito. Hinatak niya ng maleta. Kumaway siya sa nobyo nang may ngiti sa labi. Bagaman nakangiti ay napakabigat naman ang pakiramdam niya dahil malalayo siya sa mga taong dahilan kung bakit siya nagpupursige sa buhay. Para sa kanila kaya kalalayo, Amara. Anya sa sarili nang makaupo sa itinuro sa kanyang upuan nang nag-a-assist sa eroplanong maghahatid sa kanya patungong ibang bansa. Bumuga siya ng hangin nang sumandal siya sa upuan. Minabuti niyang tulugan ng mahabang biyahe lalo't 14 oras mahigit ang flight patungong Canada. Dumating ang unang araw ng trabaho. Sa hotel na assign si Amara kasama ang 5 kababayan. Ngunit magkakaiba ang unit na kanilang lilinisan. 15 rooms ang kailangang linisan ni Amara. Departed ang mga iyon kaya't kailangan niyang katukin muna nang malaman kung meron bang tao sa loob ng unit o wala. Sa first room na lang muna siguro ako magsisimula. Mahina niyang sabi habang tinitingnan ng hawak na papel kung saan nakasulat ang mga dapat at kailangan niyang gawin. Housekeeping! Kinatok niya ang pintuan ng mga 3 beses. Walang sumasagot kaya't binuksan niya ng pinto. Meron siyang susi sa bawat kwarto, kaya't madali lamang para sa kanyang makapasok sa mga unit na nakatokang lilinisin niya. Pagkapasok ay binuksan niya ang ilaw. Una niyang tiningnan ay ang washroom. Sumunod ay ang shower at toilet. Malinis naman, mukhang hindi naman ito nagamit ng husto. Mukha ring sumaglit lang dito yung nagstay sa kwartong to. Bubulong-bulong niyang sabi habang sinisipat ang paligid. Sunod niyang tiningnan ay ang lagayan ng mga kape pagkatapos ay ang drawer. Nagpunas-punas lamang siya bago niya gawin ang stripping and making the bed. Triple shading ang ginawa niyang ayos sa kama. Nang matapos ng kamay, nagmap naman siya. Madali niyang natapos ang trabaho kaya't meron pa siyang oras para tawagan ng pamilya sa Pilipinas. Dinukot niya ang cellphone at kaagad na tinawagan through messenger ang ina niyang saktong naka-online. Bili niya sa kapatid na iiwan sa bahay ang cellphone para kung sakasakaling tatawag siya mabilis na masasagot. Nay! Masayang tawag niya sa ina nang tanggapin nito ang pakikipag-video call niya. Anak! Mabuti naman at kumonta ka na. Abay, akala ko talaga hindi ka natatawag sa amin. Pinag-alala mo ako, anak. Bakas na bakas ang pag-aalala sa tono ng ginang.
Pasensya na ho, inay. Ipinagbawal po kasi. Tsaka ngayon lang ako nagkaroon ng ekstrang oras. Kaya naman natawagan ko kayo. Kamusta nga po pala kayo riyan? Hindi naman po ba tayo sinisingil ng mga pinagkakautangan natin? Tanong niya. Sa awa naman anak ng Diyos hindi pa dahil pinakikiusapan ko sila na kapag nagpadala ka na lamang ora mismo akong magbabayad sa kanila. Sagot nito. Uy, ikaw anak, kamusta ka riyan? Tanong din ito sa kanya. Maayos naman po inay, kaya huwag niyo po kong alalahanin. Si Lara nga po pala nakauwi na ba? Masigla niyang tanong nang hindi nawawala ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Narito na anak, kadarating lang. Sagot nito nang bumaling ang tingin nito sa ibang direksyon. Kaya tiyak ni Amara na nasa kapatid niya nakatuon ang mga mata ng magulang nila. Si ate po ba yan, Nay? Rinig niyang tanong ng kapatid. Oo, halika't nang makamusta mong ate mo. Sagot ni Martha sa anak. Inilang hakbang naman ni Lara ang ina at kaagad na dumukwang sa hawak nitong cellphone. Ate, kamusta ka yan? Miss na kita. Mabilis nitong pangangamusta sa nakatatandang kapatid. Napangiti si Amara. Kumaway pa siya sa kanilang bunso bago rito sumagot. Maayos naman ako rito. Madali lang naman yung trabaho. Kayo dyan, kamusta? Ang best friend mong si Bernard, kamusta na rin? Hindi ko pa nga siya natatawagan dahil pinagbawal sa amin yung cellphone nung unang araw namin dito. Ngayon lang pinayagan kaya kayo agad yung inuna ko. Anya habang pasimpleng sinisipat ang oras. 5 minuto na lang ang libre niyang oras kaya't kailangan niyang bilisan ang pangangamusta sa pamilya niya. Okay ako at syempre okay din si Best ate. Busy yun masyado sa trabaho kaya't hindi pa rito nagagawi. Napagalitan kasi yun ng manager nila dahil dun sa pag-half day niya nung hinatid ka niya sa airport. Kaya hindi makabisita dito sa atin. Pero sabi naman nun dadalaw rito kapag nakuha niya na yung kalahati ng sahod niya ngayong darating na 15. Sagot ni Lara sa kapatid. Tumangutang naman si Amara. Sinipat niyang muli ang oras sa hawak niyang cellphone. O siya, sige na Nay, Lara, dahil tapos na yung free time ko. Mag-iingat kayo dyan mahal ko kayo. Babay na. Paalam niya sa mga ito pagkatapos ay in-end niya na ang call. At saka isinuksok na ang cellphone sa bulsa ng suot niyang uniforme. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa tuluyan na ni Amarang nakuha ang kabayaran sa isang buwan niyang pagtatrabaho bilang OFW. Gumayak siya upang maipadalang pera sa pamilya. Nagtira lamang siya ng konti para sa sarili nang meron naman siyang madukot kapag naubusan na siya ng stock ng pagkain sa apartment na tinutuluyan niya, kasama ang 10 kababayan na mga pawang housekeepers din kagaya niya. Nabayaran ko na anak yung utang natin sa loan, pati na yung tuition ng kapatid mo. Salamat ng marami sa perang ipinadala mo anak ha. Nagtabi nga pala ako ng pera para dun sa pangarap nating laundry shop. Nagtabi rin ako para sa savings ninyong magkapatid. Imporma ni Martha sa panganay niya nang tumawag to sa kanya. 2 araw na rin ang nagdaan nang ipinadala sa kanilang perang pinagtrabahuhan ni Amara. Wala pong anuman, Nay. O sige na po, Nay, dahil papunta pa po kami sa Santillan Group of Companies Dahil nire-request po kami ron. Tatawag na lang po ako mamaya kapag nagkaroon ulit ako ng libreng oras. Paalam niya. Nagpaalam na rin sa kanyang ina't ket gumayak na siya kasama ang mga makakasama sa paglilinis sa kumpanyang nangangailangan ng serbisyo nila. Janitorial job ang trabaho nila ngayon at hindi pagiging housekeeping. Nang marating ang kumpanyang paglilinisan nila ay kaagad nilang sinimulan ng trabaho. Meron lamang silang 2 oras kaya't kailangan nilang bilisan ng trabaho, lalo't napakalawak at napakataas ng building na lilinisan nila. Isinuot ni Amara ang gloves at sinimulang punasan ng glass wall. Tagaktak ang pawis niya nang matapos niyang linisan ng 5th floor. Doon lamang siya nakatoka. Talagang binilisan niyang trabaho upang matawagan ng nobyo at ang ina. Una niyang kinontak si Bernard ngunit out of coverage area to. Hindi rin to online kaya tinawagan niya na lamang ang account ng kapatid na online pa rin hanggang ngayon. Lara, si inay nasan? Bungad niya kagad nang sagutin ng kapatid ang tawag niya. Nasa kusina ate, sandali at tatawagin ko Sagot nito. Nay, si ate po. Anito sa inang naghahanda ng hapunan. O anak, abay pawis na pawis ka. Bulalas nito nang masilayan siya.
Medyo lang naman po. Naputo sa hangin ang dapat niyang sasabihin nang mawalan siya ng balanse. O Diyos ko, lumilindol! Kabado niyang sambit. Kinuha niyang cellphone. Sandali po ah! Natataranta niyang paalam ngunit dahil sa muling pagyanig ay muli siyang nawalan ng balanse. Teka lang anak, ano nangyayari yan? Alalang tanong ng kanyang ina. Ngunit wala na siyang panahon para magpaliwanag pa rito. Dahil nahihilo na siya sa patuloy na pag-uga ng building. At sa pangatlong pagkakataon, muli siyang nawalan ng balanse. Nabitawan niyang cellphone ngunit dahil malayo ang narating nun, ay hindi niya na nagawang kunin pa. Lalo at patuloy na yumayanig ang paligid. Diyos ko po! Patakbo siyang umalis sa 5th floor. Nagkakagulo na ang mga tao. Nagsisiksikan ng lahat at pawang nagmamadaling makalabas. Nagsisipaglaglagan na rin ang ilang mga gamit habang ang glass wall ng building ay nagkakanda basag-basag na. Nawala na rin ng power. Diyos ko, iligtas niyo po kami. Maluha-luha siya habang taimtim na nagdarasal dahil na-stuck na sila sa 4th floor ng building. Dalawa silang naiwan doon. Pinagkasya niya ang sarili sa ilalim ng lamesa dahil patuloy at walang patid ang unos. Habang ang mga kagamitan at parte ng building ay patuloy na nasisira at bumabagsak na sa sahig. Diyos ko, ayoko pa pong mamatay. Iligtas niyo ho ako. Hindi po ako maaaring masawi rito. Kailangan pa po ako ng pamilya ko. Naiiyak na siya habang taimtim na nagdarasal. Maraming bubugan tumatalsik sa kanya. May ilan doon na bumabaon sa binti at braso niya pati na rin sa pisngi. Oh Diyos ko! Natutup niyang bibig nang makita ang pagbagsak ng kisame sa isang kasamahang nakatago rin sa ilalim ng mesa. Ilang dipa lamang ang layo sa kanya. Nagsipaglaglagan ng luha sa kanyang mga mata. Tiyak niyang hindi bubuhayin ang bumagsak na bagay na yon ng kasamahan niya. Help us! Somebody! We're still here! Kahit na sobra na siyang kinakabahan ay nilakasan niya pa rin ang loob. Nagsisigaw siya ngunit wala siyang nakuhang tulong. Mahigpit siyang napakapit sa paan ng lamesa nang biglang lumagabog ang pinagtataguan niya. Napasigaw na lamang siya nang bumigay na ang 4 na paa ng mesa. Tila bang namanhid ang buo niyang katawan nang merong tumulong likido sa kanyang noo. Hirap man dahil sa pagkakadagan sa kanya sinikap niyang kapain ang likidong dumadaloy na ngayon sa kanyang mukha. Dugo! Hiyaw ng kanyang isip. Wala na siyang lakas upang muling humingi ng tulong dahil sa tama niya sa ulo, pati na rin sa kanyang binti. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Kung ito na pong katapusan ko malugod ko pong tinatanggap. Kayo na pong bahala sa pamilya ko. Dasal niya sa isipan bago siya mawalan ng malay. Sa kabilang banda naman ay abot-abot ang takot at kaba ng mag-inang kitang-kita sa screen ng kanilang cellphone ang paglalaglagan at pag-alog ng building. Patuloy sila sa pagtawag kay Amara ngunit hindi na sila nito nasasagot dahil mukhang nabitawan nito ang cellphone. Maya-maya pa'y naputol na ang linya. Basta na lang nangitim ang screen ng video bago ito namatay. Diyos ko, Lara! Ang ate mo! Naiiyak at nanghihinang napaupo ang ginang Cecilia. Wala naman ho sanang masamang nangyari kay ate, Nay. Maging si Lara ay abot-abot ang pag-aalala para sa kapatid. Buksan mo yung TV, anak. Baka merong lumabas na balita sa kung ano bang nangyari sa Canada. Utos nito. Maagap namang sinunod ni Lara ang utos ng kanyang ina. Binuksan niya ang TV ngunit wala pang nagiging balita. Kaya't sa cellphone na lamang siya tumingin. Diyos ko po, magnitude 7.4 ang earthquake sa Canada, Nay. Bulalas ni Lara nang makita ang balita sa hawak niyang cellphone. Ang ate mo! Halos atakihin sa puso ang ginang dahil sa labis na pag-aalala. Pumunta ka sa embahada, anak. Magtanong ka roon at alamin mo kung kamusta ang mga OFW sa Canada. Sapo nito sa dibdib. Inay, wala pa po silang maibibigay na balita sa atin Naiiyak na dinaluhan niya ang inang nanghihina dahil sa sobra nitong pag-aalala. Nay!
Napasigaw na lamang siya nang mawala ng malay ang magulang. Nagmamadali niyang tinawagan si Bernard dahil hindi niya kakayanin ng ina, lalo't maging siya'y nangihina dahil sa sobrang pag-aalala. Lara, ano nangyari kay tita? Humahangos na tanong ni Bernard nang makarating sa bahay nila ni Lara. Si ate kasi, nawalan ng kami ng contact sa kanya dahil sa earthquake. Sobrang lakas nun kaya nag-aalala ng gusto si nanay at nawalan ng malay. Nag-aalala ako para kay Ate Best. Baka kung ano na nangyari sa ate ko. Naiiyak niyang sabi na nagpabundol sa dibdib ng lalaki. Ano? Wala naman sanang masamang nangyari sa ate mo. Nanghihina nitong sabi. Lumipas sa mga araw. Umabot ng ilang buwan. Walang nakukuhang balita kay Amara. Ang tanging nakuha lamang nilang balita ay malaki umano ang posibilidad na hindi nakaligtas sa mga naiwang tao sa loob ng building. Ngunit hindi nawawalan ng pag-asang mag-ina, pati na rin si Bernard. Nagpapabalik-balik sila sa embahada pati na sa agency, ngunit bigo pa rin sila. Maging si Lovely ay hindi rin tumigil na tanungin ng embahada kung meron na bang balita kay Amara. Kalahating taon nang lumipas. Tinanggap na ni Lara na wala na ang kanyang ate. Ngunit hindi ang kanyang ina na patuloy pa ring umaasa. Inay, ititigil ko na ho ang pag-aaral ko dahil hindi na po kayang bayaran ang pangarap ko ang patong-patong nating mga utang. Ani Lara sa ina isang umaga. Anak, kamusta? Meron na daw ba silang balita sa ate mo? Tanong nito. Nay, wala pa rin ho silang maibibigay na balita sa atin eh. Dahil malaki raw pong posibilidad na hindi ho si ate nakaligtas. Tanggapin na lang ho natin na wala na si ate. Tumaas ang tono ng boses niya. Tila kumulo naman ang dugo ni Martha sa sinabi ng kanyang bunso. Kaya buong lakas niyang pinadapo ang palad sa kaliwang pisngi nito. Papaano mong nasasabi yan? Walang nakuhang katawan, Lara. Buhay ang ate mo. Nararamdaman kong buhay siya. Galit niyang asik sa anak. Mapait na ngumisi si Lara habang sapo ang nasampal niyang pisngi. Ngayon lamang siya napagbuhatan ng kamay ng kanyang ina. Bahala ho kayo. Basta ako magtatrabaho ko para mabayaran ng mga utang natin na nagpatong-patong na. Puno ng hinanakit niyang sambit bago talikuran ng magulang na naluluha. Kinuha niyang bag sa kwarto tsaka doon dinukot ang cellphone. Tinawagan niya si Bernard dahil plano niyang mag-apply sa kumpanyang pinapasukan nito. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Best, hiring ba dyan sa inyo? Pwede mo kaya akong ipasok dyan? Naiiyak niyang bungad sa kaibigan nang sagutin nito ang tawag niya. Saktong-saktong hiring sa marketing department. Ayusin mo yung resume mo at pumunta ka rito. Hihintayin kita ha. Sagot nito. Teka, umiiyak ka ba? Tanong ni Bernard nang marinig ang pagsinghot ni Lara. Medyo lang. Nagkasagutan kasi kami ni nanay dahil patuloy pa rin siyang umaasa. Nabuhay pa si ate. Pagkukwento niya. Rinig niya ang pagbuga ng hangin ni Bernard kaya't saglit siyang natahimik. Alam kong sobrang hirap na mga nangyayari. Ngunit hindi tayo uusad kung patuloy tayo magpapalugmok. Maging ako maasa pa rin ngunit walang mangyayari kung aasa tayo sa wala. Maghihilom din ang sugat sa mga puso natin. Nangako ko sa ate mo na hindi ko kayo pababayaan. Lalong-lalo ka na, kaya tumahan ka na. Susunduin kita mamayang tanghali kaya't ayusin mo ng resume mo nang maipasa na natin. Anito. Salamat Bernard. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. O sige na dahil baka mahuli pa ako ng masungit naming manager na panay ang gamit ko ng cellphone sa oras ng trabaho. Paalam nito. Otomatikong nawala ang bigat sa dibdib ni Lara na makausap ang lalaking noon niya palihim na minamahal. Bumalik na siya sa kanilang bahay upang ayusin ang kanyang resume. Matapos niyang ayusin ang personal information, ay humingi siya ng tawad sa ina. Ganon din naman ang ginawa ng kanyang ina. Humingi rin to ng tawad at sinabing pipiliting tanggapin ang lahat kahit na sobrang bigat sa dibdib. Lumipas pa mga araw. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Santillan Group of Companies si Lara. Nasa iisang department sila ni Bernard, kaya't palagi rin silang magkasama. Sandalan nila ang isa't isa.
Napapaunti-unti na rin ni Lara ang utang ng kanilang pamilya sa patuloy na paglipas ng mga buwan. Ayaw man niyang tanggapin ang pinansyal na tulong ni Bernard, ngunit dahil sa pinipilit nito ay tinatanggap niya na lamang dahil malaking karagdagan din ang tulong nito sa utang nilang hindi nila matapos-tapos bayaran. Sa labas tayo mag-lunch, libre ko. Pag-aaya ni Bernard nang sumapit ang lunch break. O sige ba, hindi naman ako tumatanggi sa libre. Ngiting sagot ni Lara. Sa malapit na kainan nila napiling kumain. Si Bernard nang nag-order ng kanilang makakain, habang si Lara naman ay kinikilig na palihim dahil ang matagal niya ng pangarap na makasamang lalaking lihim niyang minamahal ay nasosolo niya na. Ano to? Tuhog-tuhugan? Hindi pa nga natin alam kung patay na ba talagang best friend ko o buhay pa. Niloloko niyo na siya kagad? Abay, mahiya ka naman sa ate mo, Lara. Inis na tura ni Lovely nang makita niya ang nobyo at kapatid ng kaibigan sa pinasukang kainan. Hindi niya inaasahang makikitang magkasamang dalawa na sobra pang sweet sa isa't isa. Lovely, wala namang namamagitan sa amin ni Lara. Inaya ko lang siyang kumain, yun lang yun. Depensa naman ni Bernard. Isa ka pa? Ni wala ka man lang ginawa? Lungkot-lungkutan kunwari pero nag-e-enjoy sa piling ng iba. Mga ahas kayo, magsama kayong dalawa. Gigil ngunit pigil ang pagtaas ng boses ni Lovely dahil hindi niya nais na gumawa ng eskandalo. Mga manluloko? Wala pang nagiging balita sa best friend ko, tinatraidor niyo na. Mga talipandas na to. Puno ng gigil niyang saad nang makalabas na sana'y pagkakain ng kainan. Best, nasan ka na ba kasi? Naluluhan niyang tanong habang naglalakad palayo. Alam kong buhay ka pa. Dagdag niya pa. Bumalik ka na sa amin, best friend ko. Hindi niya mapigilang maluha. Nagpara siya ng taxi. Pupunta siyang muli sa embahada upang magtanong roon kung meron na ba silang balita sa matalik na kaibigan. Huwag mo sanang isipin pa yung mga sinabi niyo ni Lovely dahil wala namang katotohanan yung mga paratang niya sa atin. Marahang pinawi ni Bernard ang luhang pumatak sa mga mata ni Lara. Tumayo pa siya upang yakapin at aluhin to. Kumalas lamang siya nang dumating na ang order nilang pagkain. Kumain na tayo. Matamis niyang initian ng dalaga at saka niya inipit sa likod ng tenga nito ang ilang hibla ng buhok na tinatangay ng hangin. Tumango naman si Lara. Tila ba, tinangay ng hangin ang konsensyang naramdaman niya kanina dahil tinamaan talaga siya sa sinabi ni Lovely. Nang matapos silang kumain, ay bumalik na sila sa opisinang pinagtatrabahuhan. Hatid sundo ni Bernard si Lara, kaya't nang matapos muli ang oras ng kanilang trabaho, ay inihatid niya ito sa kanila. Tila panloloko man ang nararamdaman ni Bernard sa nobyang tinanggap niya nang wala na, ay hindi niya talaga mapigilang mapangiti at maging masaya sa tuwing nakakasama niya ang matalik na kaibigan. Summer vacation na. Ano, sasama ka ba sa pa-summer vacation ni manager? Tanong ni Bernard kay Lara isang umaga nang dalawan niya ito sa bahay ng mga ito. Isang taon mahigit na rin ang nakalipas magmula na mangyari ang trahedyang yon sa Canada. Oo naman, ikaw ba? Tanong naman ni Lara. Siyempre naman. 'Di ba hindi tayo tumatanggi sa libre? Nakangising balik ni Bernard. Bukas yun 'di ba? Tanong niya. Yup, nakapag-prepare na nga ako eh. Sagot nito. Ay wow, hindi naman halatang excited ka. Nangingiting biro niya na tinawanan lamang ni Bernard. Nahinto lamang sila sa pag-uusap nang dumating si Aling Martha. Galing to kila Mrs. Gonzales. At kagaya ng dati, meron ulit bit-bit na pagkain. Magandang umaga po, tita. Mano po? Kinuha ni Bernard ang palad ng ginang tsaka rito nagmano. Tango naman ang tanging nagawa ng ginang. Nagmano rin si Lara sa ina at kinuha rito ang dalang supot, tsaka iyon dinala sa kusina. Sumunod naman kagad ang ginang sa bunsong anak. Magtapat ka nga sa akin, Lara. Kayo na ba ng nobyo ng ate mo? Pangungumpronta nito sa anak. Ho? Hindi ho, Nay. Magkaibigan lang ho kami ni Bernard. Huwag niyo naman po sanang bigyan ng mali siya. Giit niya. Anak, wala namang problema sa akin kung magnonobyo ka. Pero wag naman sanang si Bernard. Respeto naman anak sa ate mo. Mahinahong pagpapaintindi nito dahil hindi kilos ng magkaibigan
Ang nakikita niya sa bunsong anak at sa nobyo ng panganay niyang anak na magpahanggang ngayon hindi niya pa rin alam kung buhay ba o wala na. Gabi-gabing nagdarasal ang ginang na sana'y umuwi't bumalik na sa kanya ang panganay na anak. Hindi rin ni minsan napagod ang ginang sa pagpapabalik-balik sa agency ng anak, pati na rin sa embahada sa pagbabaka sakaling meron ng balita kay Amara. Magkaibigan lang ho kami ni Bernard, giit pa ni Lara. Maiwan ko na ho muna kayo, Nay, dahil aayusin ko pa yung mga gagamitin ko para sa libreng vacation ng manager namin. Seryoso niyang paalam. Hindi niya na hinintay pang sagot ng magulang. Tinalikuran niya na ito at binalikan si Bernard. Naiinis siya sa ina dahil maging ito ay pinag-iisipan sila ni Bernard. Pagbalik niya sa kanilang salas, ay kaagad na tumayo ang binata. Tipid siya ritong ngumiti na kaagad naman itong ginantihan. Magpapaalam na pala ako, Lara, dahil meron pa akong kailangang asikasuhin sa bahay. Paalam ni Bernard na sinang-ayunan naman agad ni Lara dahil aayusin niya pa ang gamit na dadalhin. Vacation day! Magkatabi lamang ang kwarto nila Lara at Bernard, kaya't madali lamang nilang naaya ang isa't isa kapag meron silang nais na puntahan. Sumapit ang gabi. Nasa tabing dagat ang dalawa't tanging sila na lamang taong naroroon dahil ang iba nilang mga kasama ay minabuti ng matulog dahil mga lasing na't dinadalaw na ng antok. Sumasagi pa rin ba sa isipan mo si ate? Tanong ni Lara habang ang mga mata niya'y nakatuon sa maalong dagat. Tanging liwanag ng buwan na lamang nagbibigay tanglaw sa kanila dahil namatay ng kaninang bonfire na ginawa ng mga lalaki. Minsan, sumasagi siya sa isip ko. Palagi kong pinagdarasal ang ate mo. Hinihiling ko sa Diyos na sana, kung nasan man siya, masaya siya. Pinagdarasal ko rin na sana, mapatawad ako ng ate mo. Dahil nahulog ako sa isang babae na malapit sa puso niya. Ani Bernard habang ang mga mata niya'y nakatuon lamang sa babaeng hindi niya inaasahang mamahalin. Hindi niya alam kung kailan at papaanong nahulog ang loob niya sa matalik na kaibigan. Basta't gumising na lang siya isang araw na hinahanap-hanap niya na ito. Hindi makukumpletong araw niya kapag hindi niya masisilayan ang matamis na ngiti ng dalagang ngayon ay nagpapatibok ng malakas sa puso niyang nasawi dahil sa nangyari sa unang babae na kanyang minahal. Pwede ko bang malaman kung sino siya? Ibinaling ni Lara ang tingin kay Bernard. Wala siyang maramdamang kirot dahil sa pakiramdam niya. Siya na ang pinatutungkulan nito. Mahal kita, Lara. Pagtatapat ni Bernard na nagpangiti kay Lara. Nanubig ang mga mata nito dahil hindi niya inaasahang mamahalin din siya ng lalaking noon niya pa pinapangarap. Mahal din kita, Bernard. Noon pa. Naduwag lang akong aminin sa'yo dahil nakay ate ang buong atensyon mo. Since high school tayo, mahal na kita. Kaya sobrang saya ko nang nalamang mahal mo rin ako. Tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata na kaagad namang pinawi ni Bernard. Matamis na ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi nang masuyo nilang tinitigan ng isa't isa. Bumaba ang kanilang labi sa isa't isa. Hinaplos ni Bernard ang pisngi ng dalaga hanggang sa tawirin niya ang distansya ng kanilang mga labi. Masuyo ang halik na iginagawad niya rito na tumagal ng tumagal hanggang sa naging maalab at nauwi sa pag-iisa ng kanilang mga katawan. Naging saksi ang karagatan sa pag-ibig na ipinadama nila sa isa't isa. Hiling nilang sana matanggap na ang lahat ang simula ng maganda nilang pagsasama. Lumipas ang mahigit isang buwan ay hindi pa rin dinadatnan si Lara. Kinakabahan na siya lalo't hindi pa niya sinasabi sa kanyang ina ang totoong relasyon nila ni Bernard. Kinakabahan man lakas loob siyang bumili ng pregnancy test sa isang malapit na drugstore. Kaagad niya yung ginamit pagdating niya sa bahay. Oh my goodness! Magiging nanay na ako! At magiging ama na si Bernard! Ani Lara, mixed emotions ang nararamdaman niya. Masaya siya na kinakabahan. Kaagad niyang tinawagan ng nobyo at nang dumating ito sinabi niya kaagad ang pagdadalang tao. Paninindigan kita, mahal. Magpapakasal tayo at sasabihin natin sa lahat ang namamagitan sa atin.
Tatanggapin ko ang galit nila hanggang sa matanggap na nila tayo. Mahal kita. Kayo nang magiging baby natin. Kaya't ipaglalabang kita. Huwag ka nang mag-alala, mahal, dahil ako nang bahala sa lahat. Mahigpit nitong niyakap ang nobyo, habang marahang pinapatakan ng halik ang noo at pisngi nito. Kahit papaano ay napanatag ang kalooban ni Lara. Hawak kamay nilang hinaharap ang magulang na umuwi na ito. Buong tapang nilang inamin dito ang lahat-lahat. Ano pa bang magagawa ko? Aaminin kong nakakasama ng loob ang ginawa niyong to dahil pagtatrader to kay Amara. Ngunit hindi ko naman kayang diktahan ang puso ninyong dalawa. Sana lang wag mong saktan ng anak ko, Bernard. Bilang magulang, minamando ko na pakasalan mong bunso ko dahil nabuntis mo na. Sana lang naman wag mong gagawin sa ikalawa kong anak ang ginawa mo sa panganay ko. Bagaman dismayado ay sinikap ng ginang na maging mahinahon, lalo na't buntis ang kanyang anak. Patawad po, tita. Pakakasalan ko po si Lara hindi lang dahil sa nabuntis ko po siya, kung hindi dahil mahal ko po siyang talaga. Minahal ko po si Amara. Sadya lang pong hindi ko kayang pigilan itong puso ko na kusang tumitibok para po sa bunso ninyo. I'm sorry po ulit, Tita Martha. Mula sa pusong paghingi niya ng patawad sa ginang. Sa kabilang dako naman, ay tuluyang nagising ang babaeng 1 taon mahigit nang nakoma. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa paligid, kahit na medyo malabo ang lahat ng nakikita niya. Ungo lamang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang pakiramdam niya ay para lamang siyang nagising sa isang mahimbing na pagkakatulog. Maayos ang pakiramdam niya ngunit hindi niya gaanong maigalaw ang katawan. Pagkauhaw ang una niyang naramdaman ng tuluyang maging malinaw ang paningin niya sa paligid. Tubig, paus niyang sabi. Otomatiko namang nagising ang isang babaeng natutulog sa mahabang sofa, katabi ng kama ng hospital bed na pinaghihigaan ng dalagang. Sa wakas ay nagkaroon ng malay. Mabilis nitong kinontak ang lalaking nag-utos sa kanya upang araw-araw na bantayan ng niligtas nitong babae na walang pagkakakilanlan. I'm on my way. Huwag mo nga alisin ang tingin mo sa kanya hanggat wala pa ako riyan. Sagot ng lalaki. Yes ho, sir. Maagap na sagot ni Audrey. Ibinalik niya sa bagang cellphone nang maputol na ang linya. Tubig. Nauuhaw ako. Pahinging tubig. Paisa-isang saad ng dalaga kaya't kaagad na kumuha ng tubig ang babae. Naglagay naman ito ng straw sa isang bote ng tubig. Tsaka inalalayan ng dalaga nang makainom ito ng maayos. Kamusta na yung pakiramdam mo, miss? Alam mo ba kung anong pangalan mo? Tanong ni Audrey. Saglit namang napaisip ang dalaga. Amara. Amara sa iso ng pangalan ko. Tugon niya sa katanungan ng babae. Nasaan ako? Tanong niya. Bigla niyang nasapo ang ulo nang bigla iyong kumirot. Tila ba isang masamang alaala ang biglang nag-flash sa memorya niya. Nandito ka ngayon sa Toronto Hospital. Ang boss ko siyang nagdala sa'yo rito Ibinuwis niyang buhay niya, mailigtas ka lang. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Audrey, isa ring Pinoy kagaya mo. Pwede ko bang malaman kung meron kang naaalala sa mga nangyari bago ka nawala ng malay? Usisa nito. Muli namang sinariwa ni Amara ang mga pangyayari noong naglilinis siya. Hanggang sa bigla-bigla nalang nagkaroon ng lindol at natrap siya kasama ang isang kasamahan na hindi niya alam kung pinalad bang nakaligtas kagaya niya. Sasagutin niya na sanang tanong ni Audrey nang maalala niyang naiwang pamilya sa Pilipinas. Ang pamilya ko. Tiyak kong nag-aalala sila sa akin. Gusto ko silang makausap. Garal-gal ang boses niyang sabi. Sandali lang muna, Amara ha. Kailangan ko munang tanungin ng doktor. Ani Audrey. Iniwan niya sa pang-VIP na silid si Amara upang abisuhan ng doktor na meron ng malay ang dalagang binabantayan. Makalipas lamang ilang minutong pagsusuri ng doktor sa dalaga, ay sinabi nitong hindi pa siya maaaring makipag-usap ng matagal. Hindi pa umano si Amara maaaring ma-stress at baka makasama umano sa kanya. Tsaka na lamang umano kapag nanumbalik ng lakas niya. Thank you so much po, Dok. Pasasalamat ni Audrey sa babaeng doktor.
Tumango naman to tsaka nagpaalam dahil meron pa itong ibang pasyentong titingnan. Pasensya ka na Amara pero hindi pa raw pwede. Kailangan mong makarecover muna bago mo kausapin ng pamilya mo. 1 taon mahigit rin kasi na nanatili ka rito. Kaya't mas mainam na pakinggan natin ng doktor nang mabilis kang gumaling. Pagkausap ni Audrey kay Amara na literal na nabigla sa sinabi niyang 1 taon mahigit na itong namamalagi sa loob ng ospital. Alam ba ito ng pamilya ko? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam Amara. Basta nung matapos ang earthquake, maraming nasawi. May ilang natabunan at hindi na malaman ang pagkakakilanlan. Kaya hindi magawang maibalik sa pamilya. Hanggang sa aming nabuti na lang ni Sir na ipalibing yung mga hindi pinalad na makaligtas na hindi magawang kunin ang kani-kanilang pamilya. Pasensya ka na pero ang alam ko lang, naging patong-patong yung trabaho at responsibilidad ni Sir Zane matapos yung unos. Kaya marahil hindi niya naaasikaso yung tungkol sa'yo. Wala ka naman kasing pagkakakilanlan nung nakita ka ni Sir Zane Niwala yung pangalan mo sa logbook ng kumpanya. Kaya marahil hindi ni Sir nagawang ipaalam sa pamilya mo yung nangyaring to. Ibinilin ka nilang sa akin ni Sir. Makaraan yung 1 linggo na dalhin ka niya rito. Ay, oo nga pala. Ang dami-dami ng sinabi ko pero hindi ko pa nga pala sa'yo nasasabi kung sino si Sir Zane na sinasabi ko. Si Sir Zane nga pala, yung CEO ng Santillan Group of Companies kung saan isa ka sa mga taong naroroon nung nagkaroon ng napakalakas na lindol. Siya rin yung nagligtas sa'yo. Narinig niya raw yung paghingi mo ng tulong Kaya walang pag-aalinlangan siyang bumalik para sagipin ka. Utang mo kay Sir ang buhay mo, Amara. Mahabang salaysay ni Audrey. Habang si Amara naman ay tahimik lamang na nakikinig. Nabibigla ng sobra ang dalaga sa kanyang mga nalalaman, kaya't wala siyang masabi ngayon. Bumukas ang pinto kaya't natuon ng atensyon doon ng 2 babae. Hindi maikakailang malakas na karisma ng simpatikong lalaki na nagbukas ng pinto. Matangkad to, ni wala kang makikitang kapintasan. Ngunit napakalamig ng mga mata nito. Halatang napakaseryoso nitong tao. Bagay na bagay rin dito ang suot na business suit. Sir Zane! Ani Audrey. Kamusta siya? Bruskong tanong ni Zane habang ang mga matay nakatuon sa may malay na ngayong dalaga. Kamusta ang pakiramdam mo? Meron ka bang gusto? Hindi niya na hinintay ang sagot ni Audrey. Bagkas ay tinanong niya na lamang nakahigang dalaga. Salamat. Salamat sa pagsagip mo sa akin, sir. Taus-pusong pasasalamat ni Amara, imbis na sagutin ang tanong nito sa kanya. Obligasyon ko ang lahat ng taong naroroon sa nasirang kumpanya ng pamilya ko. Kaya hindi mo kailangang magpasalamat. Seryosong tura ni Zane. Naupo siya sa kanina'y iniidlip ang sofa ni Audrey, tsaka seryosong tiningnan ng kababayang dalaga. I'm Zane Santillan. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong niya. Amara Saison. Yun ang pangalan ko. Sagot ng dalaga. Meron ka bang gustong kainin? Alam kong nagugutom ka dahil sa sobrang tagal mong natutulog. Tanong muli ni Zane sa napakaseryoso pa ring tono. Sopas lang. Tipid niyang sagot dala ng panghihina. Tumango si Zane tsaka nilingon si Audrey na matamang nakikinig at nag-aabang sa maaari niyang ibibigay na utos. Nakakaintindi namang tumango si Audrey tsaka kinuha ang bag sa ibabaw ng maliit na lamesa. Pagkuway nagpaalam na sa dalawa. Alam kong hihingian mo ko ng pabor tungkol sa pamilya mo, kaya tuunahan na kita. Tutuparin at gagawin kong lahat ng gusto mo. Pero sa ngayon, magpalakas ka na lang muna. Ako nang bahala sa lahat. Makababalik ka sa pamilya mo. Sagot ko rin ang lahat ng pangangailangan mo hanggang sa makauwi ka ng Pilipinas. Sana lang manumbalik ng lakas mo bago pa man matapos ang buwang ito. Nang makasabay ka sa akin dahil kinakailangan na ako sa kumpanya ng pamilya ko na naroon sa Pilipinas. Ani Zane. Okay na ako. Medyo nangihina lang yung katawan ko pero maayos na ang pakiramdam ko. Salamat ng sobra sa tulong na ibinibigay niyo sa akin, Sir Zane. Makakaganti rin ako ng tulong sa inyo. Pangako yan. Hindi niya maitago ang saya nang marinig mula sa bibig ni Zane ang kasiguradhan na makakabalik siya sa pamilya niya na nasa Pilipinas. Mabuti kung ganon, aalis na ako. Babalik na lang ako kapag maayos ka ng talaga.
Sa pagbalik ko, ilalabis na kita rito. Kaya't bilisan mo ang pagpapalakas nang makasama mo na sila. Anyang nagpangiti sa dalaga. Salamat. Mula sa pusong pasasalamat niya. Maliit na bagay lang to. I'll go ahead. Magpalakas ka, Amara. Marahan niyang tinapik ang braso ng dalaga nang lumapit siya rito ng bahagya. Muli sa kanyang ngumiti ang dalaga kaya't hindi niya napigilang ngitian tong pabalik dahil nakakadalang matamis na ngiting ipinapakita nito sa kanya. Batid niyang mabuting babae ang tinulungan kaya't hindi siya nagsisising ibinuwis niya ang buhay. Mailigtas lamang ang dalaga. Hindi lamang kasi si Amara ang naospital, sapagkat maging si Zane ay ganun din. Dahil sa tumamang malalaking bubog at bakal sa parteng likod nito, habang buhat-buhat noon ang walang malay na dalaga. Maraming dugo ang nawala sa kanya kaya't kinakailangan siyang salinan. 1 buwan siya noong nasa loob ng ICU. Mas nauna nga lang siyang gumaling dahil wala naman siyang tama sa ulo. Kumpara sa dalagang tinamaan sa ulo ng lamesang pinagtaguan nito noon. Mabuti na lang talaga at hindi nabuuan ng dugo ang ulo ng dalaga at hindi rin nagkaroon ng amnesia. Sa pagdating ni Audrey ay kaagad niyang pinakain si Amara. Ipinagbalat niya rin to ng prutas tsaka pinainom ng gamot na ipinabili sa kanya ng doktor. Napakabait ng taong tumulong sa akin. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya baka wala na ako sa mundong ito. Kaya't pinapangako ko na kapag naging maayos ng lahat, susuklian ko ang lahat ng naitulong niya sa akin. Ngayon ko muling masisilayan na magandang tanawin sa labas. Makakasama ko ng muli ang pamilya ko. At dahil yun sa inyo, salamat Audrey. Hindi ko makakalimutan ang tulong na ginawa niyo para sa akin. Naluluhang ani ni Amara nang tuluyang maibigay sa kanya ang dispatch paper. Makakalabas na siya sa ospital. Hinihintay na lamang nila si Zane na on the way na umano. Ano ka ba? Wala yun. Save your tears dahil paniguradong mauubos yan kapag nakita mo ng pamilya mo. Tsaka nga pala, sisingilin kita pagbalik natin ng Pilipinas ha. Dahil kasama niyo ako ni Sir na uuwi ng Pilipinas. Pinapunta niya lang naman ako rito para bantayan kay. Katulong ako ni Sir Zane sa mansyon nila. Pasensya na girl hindi ko nasabi sa'yo. Masyado kasi ako nalibang sa pagpifeed sa'yo. Hirit na biro ni Audrey na nagpangiti kay Amara. Pinawi niya ang luha tsaka pinalo ng marahan ang braso ng itinuturing na kaibigan. Sira ka, anong ko baboy para i-feeds mo? Natatawa niyang sabi na ikinatawa rin ni Audrey. Ganoong tagpo ang naabutan ni Zane kaya't lihim siyang napangiti dahil mukhang maayos na talagang dalaga. Didiretso na tayo sa airport. Okay na yung mga passport nyo kaya't hindi nyo na kailangang maghintay pa ng ilang araw para lang muling masalayan ng Pinas. Nasa akin na rin ang ticket, kaya't aliin na kayo dahil baka maiwan tayo ng eroplano. 1 oras lang ang meron tayo kaya't bilisan na ang kilos. Pag-aapuran ni Zane na lumapit sa dalawa. Sir Zane, hindi naman kami prepared nitong new best friend ko. Hindi pa nga kami naliligo Reklamo ni Audrey. Sa Pinas na lang kayo maligo. Seryosong saad ni Zane tsaka tinalikuran ng dalawa. Sabi nga po namin sir sa Pinas na lang kami maliligo. Napakamatampuhin nyo naman masyado, sir. Hindi kayo madaan sa biro. Tara na at nang makauwi na tayong lahat. Sambit ni Amara na napapakamot pa sa ulo. Oo nga, sir. Mas masarap ang tubig sa Pinas kaya't doon na lang kami maliligo. Segunda naman ni Audrey tsaka sila humabol sa seryosong si Zane. Nakuha na ni Zane sa inutusang tao ang address nila Amara sa Pinas. Kaya't pagkalapag ng eroplanong sinasakyan nila, ay ihahatid niya ito. Uunahin niya lamang ni ay hatid sa bahay niya ang kasambahay niyang si Audrey bago niya dalhin sa bahay ng mga ito si Amara. Hello Philippines! I'm back! Malawak ang ngiti sa labi ni Audrey nang ibuka niyang kamay habang ninanamnamang mainit-init na hangin ng Pinas. Nakalapag sila ng buo at ligtas na tahimik nilang ipinagpapasalamat. Maiwan ka na dito sa airport. Mukhang gusto mo na rito Masungit na saad ni Zane tsaka iniwan ng kasambahay niyang si Audrey. Sa gilid niya tahimik na napapangiti si Amara na sobrang excited na muling makita ang inatang kapatid. Lalong-lalo na ang mahal na mahal niyang si Bernard. Si Sir naman, sandali! Parang ine-enjoy lang ang pagbabalik bayan Habol ni Audrey. Ang pangit ni Sir kabanding
Bulong niyang sabi kay Amara. Marinig ka niyan. Sita niya kaya't kunyaring iziniper ni Audrey ang bibig. Maghanda ka ng makakain, Audrey. Dahil sa bahay ako kakain ng tanghalian. Utos ni Zane nang ibaba si Audrey sa harapan mismo ng pagmamay-aring bahay. Yes, sir! Sagot nito. Ingat ha, balitaan mo ko Amara kapag nakarating ka na sa inyo. Tsikahin mo na rin ako. Tumataas baba pa ang kilay ni Audrey habang binibilinan si Amara. Kapag may cellphone na lang ako. Sagot ni Amara na ikinangiwi ni Audrey. Kumaway na siya rito nang umandar ng sasakyang sumundo sa kanila sa airport. Sa likod ng sasakyan ay naghahalo ang kaba at sayang nararamdaman ni Amara. Hindi niya alam kung para saan ang kabang kanina niya pang nararamdaman. Are you okay? Untag sa kanya ni Zane. Pansin kasi nito na kanina pa siyang tahimik at tila ba malalim ang iniisip. Oo, medyo kinakabahan lang. Alanganing sagot niya. Relax, ani Zane. Nasa unahang salamin ng sasakyan ang mga mata niya dahil doon niya tinitingnan ang dalaga. Tipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Amara. Inabot ng mahigit 1 oras bago nila narating ang bungalow na bahay nila Amara. Otomatikong nanubig ang mga mata ng dalaga nang masilayan ng kanyang inang naglalaba sa harap ng kanilang bahay. Nantig ang puso niya nang pawiin ito ang pawis sa noo. Nangayayat na ito. Lumubog din ang mga mata nito habang ang ilalim ng mata ay nangingitim. Natutup niya ang bibig. Nay! Nabasag ang boses niya nang magtaas ng tingin ng kanyang ina. Nakatingin na ito sa sasakyang sinasakyan nila. Kita ang pagtataka sa kulukulubot na nitong mukha, kaya't mas lalo siyang naluha. Nilingon naman ni Zane ang naiiyak na dalaga. Face your mother and hug her tightly, Amara. Nakangiting utos ni Zane na kaagad tinanguan ng dalaga. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang pintuan ng sasakyan, tsaka siya ron lumabas. Sa pagsarado niya ng pintuan ng kotse, ay tuluyan siyang nasilayan ng kaisa-isang magulang. Oh, Diyos ko! Anak ko! Otomatiko itong napatayo kasabay ng pagtulo ng mga luha sa mga mata nito. Anak ko! Alam kong buhay ka! Buhay ka, anak ko! Napahagulgul ito nang tumakbo ang panganay na anak upang yakapin siya. Anak ko, salamat sa Diyos. Salamat at ibinalikan niya sa akin. Oo, ang anak ko, ang mahal kong anak. Para bang panaginip lamang ang lahat para sa ginang. Hinalik-halikan niyang pisngin ng panganay na anak habang patuloy na hinahaplos ang luhaan nitong mukha. Bakit naman ngayon ka lang bumalik kay nanay? Ano bang nangyari, anak? Garalgal nitong tanong. Sorry ho, inay. 1 taon mahigit po akong nakoma. Kaya hindi ako nakabalik agad. Utang ko sa isang tao ang buhay ko. Kaya ako ngayon nakakaharap sa inyo ng buo. Sobrang bumagsak ang katawan niyo, nay. Patawad po dahil pinag-alala ko kayo. Hindi na po ako haalis. Dito na lamang ako sa inyo. Makukontento na lang ako sa kung anong meron sa atin. Aalagaan ko po kayo. Tahan na, mahal kong nanay. Maging siya'y napahagulgol. Nagsisisinok-sinok pa siya habang hinahaplos ang mukha ng ina. Ate? Buhay ka? Tinig yun ni Lara na nagmumula sa pintuan ng kanilang bahay. Nakangiti na lamang na nilingon ni Amara ang kapatid. Ngunit kaagad ring napawi ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang kapatid pati ng nobyong magkatabi. Nangunot ang kanyang noo nang bumaba ang mga mata niya sa umbok na tiyan ng kapatid. Anak? Basag ang boses na tawag sa kanya ng ina nang dahan-dahan siyang kumalas dito. Bakas ang pag-aalala sa tono ng kanyang ina na mas lalong nagbibigay ng masamang ideya sa isipan niya. Buntis ka? Sinong ama niyan, Lara? Tanong niya habang unti-unti siyang lumalapit sa kapatid. Ang kanina'y nakakunot niyang noo ay mas lalo pang nangunot ng itago ni Bernard ang kanyang kapatid sa likuran nito. Anong ibig sabihin nito?
Mapait niyang tanong kahit na nagkaroon na siya ng ideya. Amara, maselan ng pagbubuntis ni Lara. Kaya nakikiusap ako na huwag kang gagawa ng ikakapahamak ng anak namin. Napapalunok na pakikiusap ni Bernard. Anak niyo? Naguguluhang tanong niya. Anak, huminahon ka lang. Pigil sa kanya ng inang yumakap sa kanya mula sa likod. Alam kong napakalaking kasalanan ang nagawa sa'yo ng kapatid mo, ngunit sana anak mapatawad mong bunso natin. Hindi niya sinasadya, anak. Naiiyak na sabi ng ginang, ngunit mapait na ngiti lamang gumuhit sa labi ni Amara. Hindi ho pagkakamali ang pagbuo ng anak, Nay. Parehas nilang ginusto kaya't nabuo ang bata. Mapakla niyang sabi. Tila ba isang malaking karayom ang ngayon ay patuloy na bumabaon sa dibdib niya. Nang hagurin niya ng tingin ng lalaking nanakit sa kanya, pati na ang kapatid na tumraydor sa kanya. Makikita mo talaga ang pag-aalala at pagmamahalan ng dalawa sa isa't isa, na mas lalong nagbibigay ng pait sa puso niya. Sa akin ka na nga ako, Bernard. Ngunit bakit sa kanya mo tinupad? Buhay pa ako. Ba't yun naman nagawa sa akin to? Bakit, Bernard? Lara, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali para gawin niyo sa akin to? Ano bang ginawa ko sa inyo para saktan niyo ako ng ganito? Ang sakit! Sobrang sakit! Hindi ko inaasahang ganitong maaabutan ko. Puno ng sakit niyang sumbat sa dalawa. I'm sorry, ate. Mahal ko si Bernard at mahal niya rin ako. Nagmamahalan kami kahit itong nangyari. Tanggapin mo na lang na dahil wala ka naman ang magagawa. Nanginginig ang boses na sa Adelara. Ahas ka! Napak-ahas mong babae ka! Sigaw niya rito. Hindi niya mapigilan ang nag-uumapaw na galit sa kapatid. Buong akala niya ay kapatid ang tingin nito kay Bernard kaya't naging palagay ang loob niya noon. Ngunit maling-mali pala siya ng akala. Sa akin ka magalit dahil akong siyang may kasalanan ng lahat. Naging marupok ako. Naging mahina. Sumandal ako at nagpasakop ako sa piling ng iba kaya ito nangyari. Patawad, Amara. Kamuhian mo ko. Tatanggapin ko ngunit pakiusap ko lang sana. Huwag kang mapaupuot sa kapatid mo. Parehas lang kaming nagmahal. Ang kasalanan lamang naming nagawa naniwala kaming wala ka na. Kaya hinayaan naming mahulog ang loob namin sa isa't isa. Ani Bernard na ikinatawa ni Amara ng mapakla. Hindi makapaniwalang tingin ang ipinupukol niya sa dalawa. Pakiramdam niya ay napakarurumi ng mga ito. Hindi naman na ni Zane kayang tingnan ang mga nangyayari. Kaya't bumaba na siya at hinawakan sa kamay ang nasasaktang dalaga nang makalapit na siya rito. Let's go, Amara. Excuse us, Mrs. Saison. Kailangan ko lang munang ilayo sa sakit ang anak ninyo. Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi siya mapapaano habang kasama niya ako. Ligtas ho siya sa akin. Pagkasabi nun ni Zane ay hinila niya ng luha ang dalaga. Tsaka ito pinapasok sa passenger seat. Doon na rin siya naupo. Agad na minanduhan ni Zane ang kanyang driver na paandarin na ang kotse. Iuuwi niyang dalaga sa kanyang mansyon. At kung papayag ito sa alok niya, walang pag-aalinlangan niya itong ipapasok na walang pag-aalinlangan sa buhay niya. Tama na yan, wala ka nang magagawa pa. Kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi mo na mababago ang katotohanang hindi ikaw ang pinili. Sumama ka na muna sa akin. Ibabalik na lamang kita kapag okay ka na. Sa ngayon, hahayaan kitang umiyak ng umiyak ngunit gusto kong pag natapos ang araw na to, tatapusin at pakakawalan mo na rin ng sakit. Sa buhay talaga, Amara, hindi palaging panalo, hindi palaging masaya. Ganun ang buhay. Acceptance. Yun ang pinakang mainam na gamot sa sakit na dumudurog ngayon sa puso mo. I offer my shoulder to you. Maging sandalan mo ako hanggang sa maging okay ka na. 1 taon mahigit din kitang binantayan at inalagaan. Kaya mahirap para sa akin ang basta ka nalang talikuran. Naging lakas at liwanag kita, Amara, ng mga panahong pinanghihinaan na rin ako dahil sa patong-patong na mga problemang dulot ng nagdaang unos. Marahan niyang hinaplos ang likod ng dalaga. Pinawi rin niya ang luha sa mga mata nito. Sa loob ng 28 years ay ngayon lamang siya nagbigay ng payo sa isang tao. Isang tao na alam niyang naging importante para sa kanya.
Kinabig niya ito at ikinulong sa kanyang mga bisig. Pinaramdam niya na karamay siya nito habang patuloy niyang hinahaplos ang buhok at likod nito. Sa dami ng luhang nailabas ni Amara, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa bisig ni Zane. Hindi ko na muli pangahayaan na merong tumulong luha dyan sa mga mata mo. Kung sakali mang tutulo pang luha mo sisiguraduhin kong dulot yon ng labis na tuwa. Ako ang siyang aalis sa sakit na idinulot ng mga taong inaasahan mong karamay at kakampi mo. At ako rin ang siyang magpapaligaya sa'yo. Pinapangako ko na hindi ka na muli pang masasaktan. Mahirap mang paniwalaan, Amara, ngunit malaki ang naging parte mo dito sa puso ko na hindi ko na inaakalang titibok para sa isang babae. Hindi ako kailanman nagsisi na ibinuwis ko noon ang buhay ko mailigtas ka lang. You're priceless. Hindi ka matutumbasan ng kahit na ano pa mang bagay dito sa mundo. I love being with you, my precious angel. Masuyong pagtatapat niya sa ngayon nasa kama niya ng dalaga. Mahimbing ang tulog nito habang yakap ang unan niya. Hinaplos niya ang pisngi nito, tsaka pinawi ang bakas ng luha sa mga mata. Marahan niya ring pinatakan ng halik ang noo ng dalaga bago niya ito nilagyan ng kumot. Sleep well. Masuyo niyang saad bago niya iniwan ang dalaga. Ano hong nangyari, sir? Tanong ni Audrey nang makababa si Zane. Pinagtaksilan siya ng nobyo at ng kapatid niyang babae. Tipid na sagot niya sa naging katanungan ni Audrey na ngayon ay namimilog ang mga mata. She needs us. Anya. Tsaka ito nilagpasan. Nagtungo siya sa terrace ng bahay at doon ay kinontak niya ang mga magulang at sinabi sa mga ito na nahanap niya ng babaeng niya harap sa altar. Ikansilan niyo na ang kasal na inihanda ninyo para sa amin ni Leonora. Dahil hindi ako kailanman magpapatali sa babaeng hindi ko gusto at mas lalo namang hindi ko mahal. Kung meron man akong babaeng pakakasalan, si Amara lang yon. Siya lang ang gusto ko. Handa akong suwagin kayo oras na hadlangan yung kaligayahan ko. Ginugol ko ang sarili ko sa pagpapalago ng negosyo natin. Kinalimutan at sinuntabi ko ang pangarap ko para sa sarili ko. Masunod ko lang ang gusto nyo. Kaya hindi naman siguro kalabisan ang hinihingi ko sa inyo na sana. Sa pagkakataong to ay, hayaan nyo akong maging masaya sa piling ng babaeng napili kong mahalin at makasama. Pagkasabi niya nun sa mga magulang, ay ibinaba niya ng tawag. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng mag-asawa matapos marinig mula sa bibig ng kaisa-isa nilang anak na meron na itong napiling babae. Masaya sila para sa kanilang uniko iho. Ngunit hindi nila maitatangging tinamaan at nakonsensya sila sa mga binitawang salita ng kanilang anak. Umuwi na tayo sa Pinas, Han. Doon lamang tayo kasamang anak natin. Medyo slang na saad ni Mrs. Rebecca Hathaway Saison. Yes, Han. Uuwi na tayo ng Pilipinas. Pupunan natin ang lahat ng pagkukulang natin bilang magulang sa uniko ihin natin. Ngunit bago yun ay kakausapin ko muna ang mga magulang ni Leonor. Wala akong pakialam kung magalit man sila sa atin. Dahil ngayon ay mas importante sa akin ang kaligayahan ng anak natin. Saad naman ni Mr. Zachary Saison. Sa paggising ni Amara ay bumungad sa kanyang hindi pamilyar na silid. Nasapo niyang noon nang bumangon siya at umalis sa ibabaw ng malambot at mabangong kama. Nasaan ako? Tanong niya tsaka inilibot ang tingin sa paligid. Nandito ka sa bahay ko. Dito, ligtas ka. Dito walang makakapanakit sa'yo. Sagot ni Zane na kalalabas lamang ng banyo. Katatapos niya lamang maligo. Nanuot naman sa ilong ng dalaga ang mabangong shower gel at shampoo ng binata. Tanging tuwalya lamang ang tumatabing sa pang-ibaba nito. Sinuklay nito ang basang buhok kasabay ng paglunok nito, habang ang mga matay nakatitig sa kanya, kaya't otomatiko siyang napaiwas ng tingin. Pwede, magdamit ka na? Anya rito. Okay. Pigil ang ngiting sagot ni Zane, tsaka siya nagtungo sa walk-in closet at doon ay kumuha ng damit. Nakapaghanda na si Audrey ng pagkain, pwede ka nang mauna kung gusto mo. Pero kung ayaw mo naman at gusto mo makapanood ng simpatiko at machong nagsusuot ng damit, pwede naman. Pili niyang sabi nang humarap siya sa dalaga. Hawak ang napiling damit. Bakit naman kita panonoorin? Ano ka artista sa mga parental movie? Masungit niyang sabi. Tsaka siya tumikhim dahil kailangan niyang pasalamatan si Zane sa muling pagsagip nito sa kanya.
Salamat nga pala sa paglayo mo sa akin ha. Nadagdagan na naman tuloy ang utang na loob ko sa'yo. Pasasalamat niya. Pwede mo naman akong bayaran na ngayon. Nakangising saad ni Zane. Ay naku sir, maghunos dili naman kayo. Bulalas ni Amara dahil ang iniisip niya ay ang sarili niyang tinutukoy na kabayaran ng lalaki. Ang dumi mo namang mag-isip. Ngiti niyang sabi na ikinahinga ng maluwag ng dalaga. Just be my wife. Yun ang bayad na gusto kong matanggap. Diretsahan niyang sabi. Ano? Asawa? Namimilog ang mga mata niyang sabi. You heard it right. Gagawin natin to nang matigil na ang mga magulang ko sa kakapilit sa aking makasal ako sa anak ng ka-business partner nila. Matutulungan natin ang isa't isa kapag pumayag ka. Pwede mo akong rebounder, shoulder to cry on, at higit sa lahat, source of happiness. Aning muli ni Zane na nagpaumid kay Amara. I'm not doing this para lang sa sarili ko. I know it's hard to believe pero naging importante ka sa akin. Wala ka mang malay at hindi mo nalalaman ang nangyayari sa paligid mo noong nakoma ka. Ngunit naging sandalan kita. Gabi-gabi kitang pinupuntahan sa ospital para lang maglabas ng bigat sa dibdib. Hanggang sa tumagal ng tumagal at naging magaan ng loob ko sa'yo. Ramdam ko ang kabutihan ng puso mo kaya't ikaw ang napili kong maging asawa ko. Papayag ka ba, Amara? Nanunuyo niyang tanong. Pwede bang magdamit ka na muna? Tsaka na lang kita sasagutin kapag naresolbuhan ko na itong nagwawala kong tiyan. Iwas ang tingin na saad niya na nagpangiti kay Zane. Sorry. Nakalimutan kong hindi pa nga pala ako nagdadamit. Kamot ulong saad ni Zane. Mauna ka na sa baba. Anyang kaagad namang sinunod ng naiiling at pinamumulahang dalaga. Ano ba yun? Naging abnormal bigla yung tibok ng puso ko. Tsaka bakit parang dalang-dala ko sa ipinagtapat niya? Tanong niya sa sarili habang pababa siya ng hagdan. Uy, buti naman nagising ka na. Kamusta ka? Kaya pa ba o suko na? Tanong ni Audrey nang dambahin niya ng yakap si Amara. Kaya naman. Nasaktan ako oo pero hindi naman ibig sabihin na magiging katapusan na ng buhay ko. Tama si Zane eh. Acceptance ang pinakamabisang gamot sa sakit na idinulot nila sa akin. Wala naman na kasi ako magagawa dahil magkakaanak na sila. Hindi ko naman maaaring ipilit ang hindi na pwede. Mukhang sila naman talagang itinadhana. Kaya susuportahan ko na lang sila kahit na sobrang bigat sa dibdib. Mas nangingibabaw pa rin talaga sa akin ang pagmamahal ko sa kapatid ko. Tama ng 1 taon mahigit na nasayang. Hindi ko naman sila kayang tiisin. Miss na miss ko na sila. Gustong gusto ko na silang makasama pero sa ngayon, titiisin ko muna ang pangungulila ko. Paghihilumin ko muna yung nasugatan kong puso bago ko sila harapin. Tatanggapin ko yung alok sa akin ni Zane na maging asawa niya. Dahil alam ko na siyang makakatulong upang mapadali ang paghilom nitong nasugatan kong puso. Hindi ko siya gagamitin dahil hindi naman ako manggagamit na tao. Ibabalik ko ang pabor na nagawa niya para sa akin. Susugal ako sa 2nd pagkakataon. Sana lamang hindi maging masakit kapag natapos na ang kasal-kasalang magaganap. Anya, inopen niya ang lahat kay Audrey dahil kaibigan niya na ito. Speaking of kaibigan, bigla niyang naalala ang kababata at matalik niyang kaibigang si Lovely. Audrey, may load ka ba? Tanong niya nang kumalas siya rito. Meron pa naman. Sagot nito tsaka kinuha ang cellphone sa bulsa at ibinigay yun sa kanya. Kinuha naman kagad ni Amara ang cellphone ni Audrey tsaka kinontak ang isa niya pang kaibigang si Lovely. Napangiti siya nang gumawa ito sa kabilang linya nang magpakilala siya rito. Tinanong nito kung nasan siya ngunit hindi pa siya handang harapin ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya't sinabi niyang kapag handa na lamang siya ay siya mismo ang haharap sa kanilang lahat. Bagay na naiintindihan naman ni Lovely dahil alam nitong mahirap ang pinagdadaanan ngayon ng matalik niyang kaibigan. Tinapos na ni Amara ang pag-uusap nila ni Lovely. Tsaka niya ibinalik ang cellphone kay Audrey. Salamat ah. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na. Tinig yun ni Zane na kanina pang nakatayo sa entrada ng dining area. Magkapanabay na nilingon ng 2 babae si Zane. Nag-thumbs up naman si Audrey sa boss niya habang si Amara seryosong tumango. Lumapit si Zane sa dalaga tsaka siya rito dumukwang. Napangiti siya dahil matapang siya nitong tinitigan sa mata. Merong honeymoon pagkatapos ng kasal natin, love.
Mahina niyang bulong sa dalaga na nagpapula ng gusto sa buong mukha nito. Natatawa siya nang dumistansya ito sa kanya. I'm not joking. Kinindatan niya ito bago siya naupo at sinimulan ng kumain. Nagbablush ang broken-hearted. Mukhang si Sir nga ang gamot. Mapanood yung ani ni Audrey tsaka niya hinila si Amara. Ipinatabi niya ito kay Zane pagkatapos ay nagpaalam na siyang maglilinis ng kwarto ng mga magulang ni Zane. Dahil tumawag to sa kanya at sinabing uuwi na rin ang mga ito sa Pilipinas. Magpahinga ka na, future wife. Dahil bukas ay lalakarin na natin ang kasal natin. Excited na kasi ako sa honeymoon natin. Kaya't inuura-urada ko na. Ani Zane matapos ang maghapon. Ang tungkol sa honeymoon ay biro niya na lamang dahil natutuwa siyang makita ang cute na reaksyon ni Amara. Sira ulo ka talaga. Mataray na saad ni Amara bago niya pamantalikuran ng kanina pang kuda ng kudang binata. Natawa na lamang si Zane. Sa guest room naman ay sapo ni Amara ang abnormal niya na namang puso. Kanina pang ginugulo ni Zane ang isipan niya. Nakaligo na siya't lahat ngunit sakop pa rin talaga ng binatang naguguluhan niyang puso't isipan. Ipinilig niya na lamang ang ulo tsaka pinilit na matulog. Nagising siyang kinaumagahan dahil sa pakiramdam na tila ba merong mga matang nakatingin sa kanya. Good morning, my future wife. Nasa baba na nga pala yung mga magulang ko at gusto ko nilang makasabay sa agahan. They wanted to finally meet their daughter-in-law. Kaya bangon na, maganda kong asawa. Malambing na sabi ni Zane. Napabangon naman kagad si Amara. Hindi niya alam ang ire-react basta na lang siyang umalis sa ibabaw ng kama at dali-daling pumasok sa loob ng banyo. Naiwan naman si Zane na tatawa-tawa. Hinihintay niyang dalaga at nang matapos ito, ay maingat niya itong inakay at dinala sa harapan ng mga magulang. Kabado sa una ngunit nang tumagal, ay naging magaan ang loob ni Amara sa mga magulang ni Zane. Hindi niya akalaing mababait ang mga ito. Tinanggap siya ng mga ito ng buo at itinuring na parabang tunay na anak, bagay na ipinagpapasalamat niya. Iminungkahin ng mag-asawang Sayso na sila nang bahala sa kasal na magaganap, habang sila Zane at Amara ay sinisimula ng kilalanin ng mabuti ang isa't isa. Nililigawan ni Zane ang dalaga. Ipinaparamdam niya ritong ito ang pinakamagandang babae at pinakamahalaga sa kanya. Tuluyan niyang napatawad ang kapatid at ang dating nobyo. Ang pangarap niyang laundry shop sa magulang ay si Zane ang tumupad. Ipinaayos rin ni Zane ang bahay ng ikalawang ina na mas piniling manatili sa bahay na ipinundar ng yumao nitong asawa. Kahit papano, naging maalwang buhay ng ginang, pati na ng kanilang bunso nang dahil sa tulong ng butihing asawa ni Amara. Lumipas pang ilang buwan at tuluyan na ring biniyayaan ng tatlong anghel ang mag-asawang Amara at Zane. Triplets ang naging bunga ng pagmamahalang hindi nila inaasahang mangyayari. Beautiful disaster kung ilarawan nila ang mga pangyayari. Hindi man naging maganda ang mga nangyari sa nakaraan. Ngunit sa kasalukuyan, nakamit na nilang tunay na kaligayahan at wagas na pag-ibig. Wakas!